sa mga usaping hindi napakalaki. Isa siyang taong patuloy na naghahanap ng katotohanan at batid niya na kailangan din siyang matuto sa mga bumabatikos sa kanya. At alam niya rin na maraming pagkakataong pwedeng hindi sumang-ayon sa kanya ang kanyang mga kaibigan, kung sa tingin nila mali siya. Nakakapagdebate sa kanya ang mga tao at pag-alis sa opisinin niya ay kaibigan pa rin niya sila. Sabi nga ng isang babae, palagi siyang mainit na nakikipagdebate sa kanya, pero pwede pa rin niyang pangitian at tapikin ang kanyang balikat at alam niya agad na kaibigan pa rin siya ni Secretary Jessie. Nagbigay siya ng pag-asa sa mga tao, lalo na sa panahon ng walang pag-asa. Nagbigay siya ng pag-asa sa mga maralita na sa ibang mga opisyal na nagpasya na silang alisin sa mga maralitang parang doon ilipat sa malayong syudad. Para bagang nag-alis na ang mga opisyal na ito ng basura. Binigyan niya ng pag-asa ang maritang kababaihang makatira sa ilalim ng tulay ng pag-asang isang araw ay makakatira sila sa isang ligtas at abot-kayang lugar na malapit sa pagkakakitaan at sa mga paaralan ng kanilang mga anak. Ang mga tao'y binigyan niya ng pag-asa na ang kabutihan ay siyang magwawagi. Pinag-isa niya ang mga kabutihan ng isang modernong tao at ng mga mabuting inaasahan ng simbahan at ng tradisyon. Ito ang pwedeng asahan mo sa isang taong nag-aral sa Ateneo de Naga, La Salle University, Universidad ng Pilipinas, at ng Kennedy School of Government sa Harvard University sa Estados Unidos. Marami rin siyang alam sa computer at sa sistema nito, at kung paano ang mga ito gamitin para sa kapakanan ng nakararami. Alam niya rin kung paano maawa at mag-unawa. Alam niyang hindi posibleng lutasin ang lahat ng problema, lalo na para sa mga problema ng iilang tao sa ating bansa na walang solusyon at pwedeng walang ialay, kundi ang pag-unawa, pakiramdam, at habag. Namatay siya kaagad, sabi ng mga tao. Ganyan ang pagtingin natin sa oras at panahon. Ibang-iba naman ang oras ng Panginoon. Sa mata ng Panginoon, ang 1,000 taon ay parang isang pagbantay sa magdamag. Pinagsusumamo namin sa Panginoon na ipagpatuloy niya ang gawain ni Secretary Jessie para sa lahat ng tao. Pero, lalong-lalo na sa mga maralita. Pagpalain sana ng Panginoon si Secretary Jessie at ang kanyang pamilya. At sana, tayo rin ay pagpalain niya. Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat, Rosel, sa iyong pagbabahagi kung ano ang nararamdaman ng sektor. Tinatawagan ko naman ang kinatawan mula sa mga resettlement areas na matindi ang pakikipag-ugnayan kay Secretary Robredo tungkol sa kanilang kalagayan. Tinatawagan ko si Evangeline Serrano, Pangulo ng Alyansang Mamamayan ng Montalban. Magandang hapon po sa ating lahat at nakikiramay po kami sa pamilya ni Secretary Robredo. So, kami po sa resettlement ay nagkaroon ng pagkakataon na makilala si Secretary Robredo
nung siya po ay mayor pa. Tatandaan ko, 2004, nagbalik-aral po kami sa Naga. At pagkatapos ng pagpunta namin doon, talagang idol ko na siya talaga bilang isang local government. Sa isang pagpupulong na itanong ko sa kanya, natatandaan ko, kung Mayor, dito po ba sa inyo sa Naga ay merong ghost employee? Tapos sabi niya, ikaw naman, sabi niya sa akin, pinapasweldo mo na, ayaw mo pang pagtrabahuin. Eh di pagtrabahuin na natin, pinasasweldo na nga natin sila, di ba? So, yun yung sinabi niya. So, ibig sabihin, wala siyang ghost employee sa Naga. Mula noon, nung talagang intimate yung pagkilala namin sa kanya, nakita namin kung gaano kaganda yung Naga. Nangarap kami sana ay ganun din yung kinalalagyan namin ngayon sa resettlement. Sa Kasiglahan po ako sa Montalban. At patuloy din po kami na ng impluensya ng mga mayor namin at kinikwento namin yung Naga. Lalo na po yung local housing board na kung paano ito pinatakbo ng Naga sa pamamahala ni Secretary Robredo. So hanggang sa kasalukuyan po ay kaugnayan namin siya sa mga suliranin namin sa resettlement. No, mula nung danger area kami at sinabi namin sa kanya na simula na hindi safe, no? Hindi safe yung ilang lugar sa resettlement area. Sabi namin sa kanya. At dumating na nga pong itong Siabagat at napatunayan po namin iyon. At siya naman po ay nakikinig sa amin. At alam namin sa dami po ng hinaharap niya rin po sa urban poor dito sa Manila, ay naiintindihan po namin siya at inuunawa kung paunti-unti po yung mga nagiging tugon niya sa amin. Kaya kami po sa resettlement area ay ganoon na lamang po ang pagmamahal namin kay Secretary dahil hindi namin alam kung may papalit pa na katulad niya. Salamat po. Sa pagpanaw ni Secretary Robredo, nandun pa din ang aming pag-asa na ang taong sasalo sa kanya ay katulad niya or mapapantayan ang kabukasan ng kaisipan at puso para sa maralitang Tagalunsod. Natawagan ko si Jeneline David mula sa Alyansa ng mga PO sa Manggahan Floodway, isa siyang Secretary General. Magandang hapon po sa lahat, sa mga kagalang-galang na mga nandito at sa mga kasama kong urban poor. Pasensya na po kayo, kailangan kong gawin yung mensahe para sa kanya kasi parang hindi ko po kakayan. Pasensya na. Ang mensahe po namin para kay Secretary Robredo. Alas 6 po ng August 18 ng taong ito nang marinig namin sa balita na nag-crash ang aeroplanong sinasakyan ng mahalat ng kanila. Hindi ko na pigilan yung aking pagluha na para bang siya ay aking isang close friend. Subalit sandaling napawi rin ito sa pag-asang siya ay matatagpuan. Ngunit 2 araw na ang lumipas, marami ang nagdasal ang nag-alay para sa kanyang kaligtasan, kabilang ang aming grupo ng maralitang Tagalunsod ng Manggahan Floodway at Lupang Arienda sa nag-alay ng misa at dasal sa kanya. Lunes ng gabi, ay natanghayan ko ang kanyang simple, marangal, tapat at mabuting pamamahala sa isang programa sa telebisyon. Umiiyak ako habang sinasariwa ng programa ang kagalang-galang na leader ng bansa sa katauhan ni Secretary J.C.M. Robredo. Hindi napigilan ang aking pagtangis hanggang sa ito ay aking nang nakatalugan at kinaumagahan ng Martes
nang gisingin ako ng aking asawa upang sabihin na wala na ang mahal na Kalim. Sa umpisa ay ayaw kong maniwala. Kaya't dali-dali akong nagbukas ng radyo at nakinig ng balita. Nang marinig ko na si Sekretary ay kinumpirma na nakuha na siya at bangkay na, hindi ko napigilan ang aking pagtangis na parang bang siya ay aking kapamilya o isang matalik na kaibigan o kayayama. Si Secretary Jessie M. Robredo po ay maituturing ng ama ng bayan, ng mga maralitang tagalungsod at ama ng mabuting pamamahala. Sapagkat sa sandali na siya ay aming nakasalamuha, nakita namin sa kanya ang pagmamalasakit, pantay at patas na pagtingin sa mga katulad naming maliit at maralita. Ang pagtalaga sa kanya ng Pangulo bilang kalihim ng DILG na siya ding nag-asikaso sa amin, sa aming mga informal settlers at urban poor, ay tunay na nakapagpagaan sa aming matinik na daan. Sapagkat ang mga isinusulong niyang polisiya ay pihadong higit na mas matimbang sa aming sektor, na siya rin namang tunay na nagagamit naming pananggalang sa aming mga kausap, lalo na sa aming mga lokal na pamahalaan. Katunayan, sinuportahan niya po talaga ang aming mga advokasya, tulad na lang ng rekomendasyon na isinumiti niya kay Pangulong Aquino noong 2011 hinggil sa katayuan ng Manggahan Floodway at Lupang Arienda, dahil nalalaman po niya na malaki at libo-libong pamilya ang maapektuhan. Ang mahal na kalihim din po ang nagbigay ng tunay na kahulugan ng konsultasyon. At partipasasyon ng mga maliliit na mamamayan na katulad namin. Lagi niya rin sinasabi sa amin ang kahalagahan ng isang empowered people and community. Noon ay hindi kami basta nakakalapit sa sino man sa ahensya ng DILG. Subalit sa panahon niya, buong puso niyang binuksan ang opisina para sa mga dukha na tulad namin. Minsan ay mahirap, makulit at sarado mang kausap ang iba sa amin, ay buong husay at tapat niyang hinaharap ng walang anumang diskriminasyon. Si Secretary Jessie rin po ay tunay na mapagkumbaba, sapagkat kahit na po mas mataas ang kanyang posisyon kaysa sa kanya, ay may halo pa rin pakiusap ang kanyang mga salita at bababa siya kung kinakailangan para po sa kapakanan ng lahat. Kaya naman, ang mahal na kalihim ay isang larawan ng pag-asa para sa aming mga urban poor, kung saan naging sandalan at sumbungan namin siya sa sandaling may banta at inaapi ang aming sektor ng isang bahagi ng pamahalaan na dapat ay may malaking papel na kumalinga sa akin. Pasensya na po kayo. Tunay na umasa kami sa kanya, sapagkat natagpuan namin ang isang mapagkalingang ama ng bayan. Bibihira po ang paghanga ko sa isang tao na nasa gobyerno, dahil mas madalas ng aming karanasan sa kanila ay mahirap kausapin, hagilatin at humingi ng appointment, lalo na't alam nilang kami lang ito. Swerte na kausapin ka, subalit hindi rin pala makikinig at maniniwala dahil hindi nga naman kami profesional at kami lang nga ito. Subalit sa mahal na kalihim, kami ay importante. Isang tunay at totoong public servant. Hindi namin makakalimutan ang isang Secretary Jessie M. Robredo. Paalam po, mahal na kalihim. Sana ay mapantayan ng sino man ang papalit sa iyo at gabayan mo sila. Salamat sa pamilya po ninyo. Taos puso po ang aming pakikiraman, kaming mga nasa urban poor.
Maraming salamat, Jeneline. Tinatawagan ko ngayon si Belia C. De La Rosa, Pangulo ng Damayan HOA sa Taytay.